Magandang umaga! Narito ngayon ang iyong self-learning module para sa edukasyon sa pagpapakatao, Quarter 1, Week 1 Video Guide. Sa araling ito, pag-aaralan mo ang isang pabula at kaugnayan nito sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip. Madalas na inilalarawan ng pabula ang dalawang hayop na may magkaibang ugali at nagwawakas ang kwento na nagwawagi ang may mabuting ugali. Nagiiwan ito ng aral sa mambabasa. Ang pabula ay tumutukoy sa pang-araw-araw na buhay sa daigdig at karaniwan ito ay kinalalahukan ng mga hayop na nagsasalita na tila ba mga totoong tao. Sa pabula, ang mga suliranin ay nilulutas hindi ng mga kababalaghan na tulad ng mga kwentong engkantada, kundi sa pamamagitan ng mapanuring paraan, paghahanda, o sa pamamagitan ng matalinong gawa na katulad ng tao sa kanilang paglutas ng suliranin. Sa module na ito, binasa mo ang pabula na may pamagat na Ang Unggoy at ang Buwaya. Anong aral ang natutunan mo sa pagbasa ng pabulang ito? Ang aral na nais ibahagi sa atin ng pabulang ito ay ang pagiging mapanuri. Maging mapanuri. Maraming tao ang akala mo ay may mabuting intensyon sa pagtulong, subalit may lihim na masamang nais. Tulad ng ating aralin na may relasyon sa pagiging mapanuri sa lahat ng oras sa mga balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, napanood na programang pantelebisyon at nabasa sa internet, ay bagay na dapat nating isaalang-alang at bigyang halaga sa araw-araw ng ating buhay, sapagkat dito nakasalalay ang ikauunlad at kaligtasan ng bawat isa. Bilang bata, namulat sa iba't ibang pangyayari sa iyong paligid, sa iyong tahanan, sa labas ng tahanan, sa telebisyon, sa radyo, at maging sa internet, marapat lamang na ikaw ay maging mapanuri. Pag sinabi nating maging mapanuri, hindi lahat na nakikita, nababasa o napakikinggan mo ay agad mong pinaniniwalaan. Bagkus, dapat anumang bagay na napakinggan mo, nabasa mo o nakita mo ay sinuri mo muna o pinag-isipan mo munang mabuti bago mo siya sinundan, bago mo siya ginaya, o bago mo siya paniwalaan. Halimbawa, mga bata, tuwing kayo ay nag-browse ng inyong Facebook at nakakakita kayo ng mga balita o mga kwento sa Facebook newsfeed, agad ba kayong naniniwala sa mga ito? O kayo ba ay nagre-research muna o inaalam nyo muna ang totoong nangyari? Kung kayo ay agad na naniniwala sa lahat ng nakikita o nababasa nyo, ibig sabihin, hindi mapanuri ang paraan ng inyong pag-iisip. Pero kung kayo, sa lahat ng balita, mga kwentong napakinggan o nakita nyo, bago nyo paniwalaan, sinusuri nyo muna or bine-verify o di naman kaya ay inaalam kung totoo, ibig sabihin, kayo ay nagiging mapanuri. Isa pang halimbawa, sa kapitbahay natin. Hindi ba madalas, pag nakakakwentuhan natin sila, nakakarinig tayo ng mga kwento? Kapag ba ikaw ay kinuwentuhan ng kapitbahay mo tungkol sa isa pang kapitbahay mo at ang kwento ay masama, maniniwala ka ba agad? O aalamin mo muna sa sarili mo kung tama ba yung kwentong ibinigay sa'yo bago ka maniwala? Sa panahon ngayon, marami na ang fake news. Kaya dapat, bilang isang bata, maging mapanuri ka sa lahat ng bagay na naririnig, nakikita o nalalaman mo. Sabi nga, ligtas ang may alam. Tandaan, lahat ng tao ay may kanya-kanyang pananaw at opinyon sa balitang naririnig sa radyo at telebisyon.
nababasa sa pahayagan o internet. Ang pagiging mapanuri sa narinig o nababasa ay nagpapakita lamang ng masusing pag-iisip at pagpapahalaga sa katotohanan. Kaya naman mga bata, anumang narinig mo, nakita mo, o nabasa mo, sana pag-isipan mo munang mabuti bago natin pahalagahan, bago natin paniwalaan, at bago natin ipamalita. Yun ang ating aralin para sa ating Quarter 1, Week 1, Edukasyon sa Pagpapakatao. Sana ay masagutan mo lahat ng activity ng ating Module 1 at huwag kalimutan mag-enjoy habang nag-aaral. Hanggang sa susunod na module, paalam!